Pag binanggit mong albularyo, may tao agad na magsasabi na galing sa demonyo, kahit hindi pa nila nakikita at nasusubukan. Kadalasan ang sinasabi nila, ito ay galing sa demonyo. Una sa lahat, kailangan pong maintindihan ng lahat na ang demonyo ay laging naguudyok ng takot, galit at pagkawasak. Ang isang traditional healer, layunin ay magpagaling, magpatahimik at magpalapit sa Diyos. Hindi kailanman maaaring galing sa demonyo ang lakas na iyon. Ang kabutihan at kasamaan ay hindi maaaring magkasama sa iisang sisidlan. Ang isang traditional healer ay hindi nagmamaangkin ng kapangyarihan. Alam niya ang enerhiya na ginagamit niya ay hindi sa kanya, kundi daloy ng lakas ng may kapal. Kapag siya ay nagdarasal, humihingi siya ng gabay, hindi ng kapalit. Maaaring ang nagsasabing ang lahat ng albularyo ay galing sa masama ay nagkakamali ng unawa sa kasaysayan. Dahil unang panahon, meron ng mga tagapangalaga ng kalusugan at espiritu sa mga baryo. Ay yung mga taong marunong sa halaman, sa dasal, at sa pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Kaalamang yun ay hindi gawa-gawa. Ito ay bunga ng karunungang ipinagkaloob ng Diyos sa tao upang pangalagaan ang kapwa. Nabanggit din sa aklat ng Genesis, ibinigay ng Diyos ang lahat ng halaman sa lupa para maging pagkain at gamot. Kung ang paggamit mo ng mga likas na bagay na nilikha ng Diyos ay ituturing nilang kasamaan, sila mismo ang nakalimot na ang Diyos ay ang lumikha ng kalikasan. Unang-una, ang demonyo ay hindi nagpapagaling, kundi naninira. Ang manggagamot ay nagpapatahimik ng isip, nagbabalik ng lakas, nag-aakay sa dasal. Kaya't kung ang bunga ng iyong ginagawa ay kapayapaan, kagalingan at pananampalataya, ang ugat nito ay tiyak na galing sa kabutihan. Pagkat nabanggit din ni Kristo, nakikilala ang puno sa pamamagitan ng bunga nito. Kung mabuti ang bunga, hindi masama ang pinagmulan. Kaya pag sinabihan kang galing sa demonyo ang kapangyarihan mo, huwag kang gumanti ng galit. Ang galit ay apoy na siya mismong gusto ng dilim na paglaruan. Tumugon ka sa pamamagitan ng kababaang loob at gawa. Patunayan sa iyong buhay na ang iyong lakas ay galing sa pag-ibig. Dahil walang demonyo na marunong magmahal at walang demonyo na nagtataas ng dasal sa Diyos para sa kagalingan ng iba. Ang demonyo ay gumagamit ng kasinungalingan. Ang manggagamot ay gumagamit ng katotohanan ng kalikasan at dasal. Ang demonyo ay naghihiwalay. Ang manggagamot ay nagdurugtong ng tao sa Diyos. Ang demonyo ay nagdudulot ng takot. Ang manggagamot ay nagbibigay ng pag-asa. Ang demonyo ay nagdadala ng pagkalito. Ang manggagamot ay nagbabalik ng balanse. Walang sino man ang may karapatang magdikta kung sino lang ang pwedeng maging instrumento ng Diyos. Dahil kapag tumulong ka sa kapwa ng tapat at may panalangin, ang Diyos mismo ang kumikilos sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Dahil sa huli, ang liwanag ay hindi kailanman kailangan magpaliwanag. Ang liwanag ay umiilaw kahit nakapikit ang mga mata ng iba. Huwag mong hayaang wasakin ng husga ang iyong paniniwala sa sarili at sa may kapal. Ang Diyos ay hindi maliit na Diyos. Hindi siya nililimitahan ng simbahan, ng doktrina o ng titulo. Ang Diyos ay pag-ibig at sino mang kumikilos sa pag-ibig ay nasa Kanya. Ang walang kasalanan ang unang bumato. Sa talatang iyon ay tinuro ni Jesus na bago tayo humusga sa iba, dapat nating kilalanin muna ang sarili nating kahinaan. Dahil ang aral ay awa, hindi galit. Pag-unawa, hindi batikos.